Narito ang pagsasalin sa Filipino. Sa puso ng Misamis Occidental, kung saan hinahalikan ng mga bundok ang mga ulap at ang mga kwento ng nakaraan, ay bumubulong pa rin sa hangin, may isang yangaw na nagngangalang Tala. Hindi tulad ng kanyang mga kasama na nagagalak sa panandaliang ningning ng mga alitaptap at sa matamis na bango ng nektar, si Tala ay naaakit sa tahimik na kapayapaan ng gabi. Dala niya ang isang parol na hinabi mula sa liwanag ng buwan at mga panaginip. Ang kanyang banayad na liwanag ay nagbibigay liwanag sa mga nakatagong landas ng kagubatan. Malayo sa payapang tahanan ni Tala, sa isang lambak na nababalot ng ulap at hiwaga, naninirahan ang isang aswang na nagngangalang Damara. Kinatatakutan at kinamumuhian ng mga taga-baryo, si Damara ay isang nilalang ng mga anino. Ang kanyang puso ay tumigas dahil sa mga taon ng pag-iisa at pagkiling. Naninirahan siya sa isang sira-sirang bahay ng mga ninuno. Ang kanyang dating maringal na mga bulwagan ay natatakpan na ngayon ng mga matinik na baging at pinagmumultuhan ng mga bulong ng nakalimutang mga alaala. Isang gabing puno ng kapalaran habang si Tala ay naglalakbay sa kagubatan, ang ilaw ng kanyang parol ay umakay sa kanya sa isang nakatagong kakahuyan. Doon sa gitna ng mga baluktot na puno at masalimuot na mga halaman, natuklasan niya ang isang hardin na hindi niya pa nakikita. Ang mga kakaiba at kahangahangang halaman ay namumulaklak sa mga makukulay na kulay. Ang kanilang mga talulot ay kumikinang na may isang ethereal na glow. Ngunit habang siya ay pumapasok ng mas malalim sa hardin, nakaramdam siya ng isang presensya, isang kadiliman na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Mula sa mga anino ay lumitaw si Damara, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa hinala at poot. Sino ang nangahas na pumasok sa aking teritoryo? Siya ay sumisitsit, ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Si Tala, bagaman natatakot, ay nanindigan. Ako si Tala, isang yangaw ng kagubatan. Wala akong masamang intensyon. Nakit lamang ako sa ganda ng iyong hardin. Si Damara ay umismid. Ganda? Ito ay walang iba kundi isang refleksyon ng aking sariling baluktot na kaluluwa. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang mga mata ni Damara, nakita niya hindi ang masama, kundi ang isang malalim na kalungkutan. Marahil, sabi niya ng mahina, ngunit kahit nasa pinakamadilim na puso, mayroon pa ring isang spark ng liwanag. Naintriga sa mga salita ni Tala, pinayagan siya ni Damara na manatili. Habang ang mga araw ay naging linggo, si Tala at Damara ay bumuo ng isang hindi inaasahang ugnayan. Si Tala, sa kanyang banayad na kalikasan at walang humpay na pag-asa, ay ipinakita kay Damara ang kagandahang nananatili pa rin sa mundo. Tinuruan niya siyang pahalagahan ang mga simpleng kagalakan ng buhay, ang init ng araw, ang tunog ng ulan, ang halakhak ng mga batang naglalaro sa malayo. Bilang kapalit, ibinahagi ni Damara ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang pamamaraan, ang mga lihim ng kagubatan at ang kapangyarihan ng lupa. Tinuruan niya si Tala kung paano gamitin ang kanyang sariling mga kakayahan upang pagalingin ang mga may sakit at upang protektahan ang mga inosente. Ngunit ang kanilang bagong pagkakaibigan ay hindi nang walang mga hamon. Ang mga taga-baryo na pinalakas ng takot at pamahiin ay naghangad na sirain si Damara at ang kanyang hardin. Nakita nila siya bilang isang halimaw, isang banta sa kanilang pamumuhay. Si Tala, na nahahati sa pagitan ng kanyang katapatan kay Damara at ng kanyang pagnanais na protektahan ang mga taga-baryo, ay gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang lumikha ng isang hadlang sa paligid ng hardin ni Damara na pinoprotektahan ito mula sa labas ng mundo. Ngunit sa paggawa nito, ibinukod din niya si Damara na muling ikinulong siya sa kanyang sariling kusang loob na bilangguan. Si Damara, na nasiraan ng loob sa pagtataksil ni Tala, ay nagalit. Pinalabas niya ang kanyang mga kapangyarihan na nagpapatawag ng mga bagyo at lindol na nagbabanta na sirain ang lahat sa kanyang landas. Si Tala, na napagtanto ang kanyang pagkakamali, ay hinarap si Damara. Nagkamali ako sa pagtatangkang protektahan ka sa pamamagitan ng pagbubukod sa iyo, sabi niya. Ang tunay na pagkakaibigan ay nangangahulugang pagtanggap sa bawat isa, mga depekto at lahat. Dapat ay pinagkatiwalaan kita na harapin ang mundo tulad ng iyong pagtitiwala sa akin. Si Damara, na naantig sa katapatan ni Tala, ay ibinaba ang kanyang mga depensa
Sama-sama hinarap nila ang mga taga-baryo, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng habag at pag-unawa. Ipinakita nila sa kanila na hindi lahat ng aswang ay masama at kahit na ang pinakakinatatakutang mga nilalang ay may kakayahang magmahal at maging mabait. Sa huli, tinanggap ng mga taga-baryo si Damara hindi bilang isang halimaw kundi bilang isang tagapag-alaga ng kagubatan. At si Tala at Damara ay patuloy na namuhay ng may